Let's sing All Hail the Power of Jesus' Name, page number 1 po. Kantahin po natin ang lahat ng istansa ng All Hail the Power of Jesus' Name. Ready? Sing. All hail the power of Jesus' name, let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Ye chosen seed of Israel's race, ye ransom from the fall. Hail him to saves you by his grace, and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace, and crown him Lord of all. Let every kindred, every tribe on this celestial ball to him all majesty ascribe, and crown him Lord of all. To him all majesty ascribe, and crown him Lord of all. Oh, that with yonder sacred throne we at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Amen. Minsan pa po sa page number 12. Great is thy faithfulness. Katayin po natin ang lahat ng stanza ng Great is thy faithfulness. Ready? Sing. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great
peace that endureth, thy own near presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings are mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Okay, natapos tayo sa ating prayer. Mag-pray po tayo lahat. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat pong muli Lord sa oras na ito na inagkaroon mo sa amin. Nagpapasalamat po Lord sa lahat ng mga blessings na ibinigay mo sa naglipas na oras o araw na nagdaan sa aming buhay. Lalong-lalo na yung blessing na binigay mo ang aming kaligtasan ng aming kaluluwa, Panginoon. Salamat kay Jesus Christ na siya pong napako sa krus. At kayo mismo, Panginoon, ang gumawa ng paraan upang kami, Lord, ay maligtas. Kailangan lang namin manampalataya sa Kanya. Thank you sa aming faith dahil sa ginawa niya. Nandito kami ngayon. Someday, kapag dumating yung rapture o kapag dumating yung time na kami, Lord, yung kukunin na ang iyong pangako na buhay na walang hanggan sa inyong kaharian. Thank you sa mga blessing na ito. At ganoon din, habang nandito kami sa mundong ito, salamat sa access na pinagkaloob mo to the Lord Jesus Christ. Pwede ka namin tawagin Diyos Ama, Panginoon. At sa pagtawag namin sa inyo, pwede namin hilingin o i-desire ang lahat ng mga bagay basta't sang-ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Dakilang Diyos Ama, muli nagpapasalamat kami sa pribilehiyong ito na pinagkaloob mo. At kami nga, Lord, ay patuloy na increase ang aming faith pa. Nawa sa aming gagawin, magtiwala kami ng lubusan through the help of the Holy Spirit na nasa amin ngayon, Panginoon. At thank you rin sa presensya niya. At meron kaming helper at teacher, Panginoon, na siya pong nagbibigay sa amin ng good conscience upang magawa namin ang iyong kalooban sa aming buhay sa mundong ito, Panginoon. Bagamat nandito pa lang kami sa kamunduhan o sa mundong ito, nagagawa pa rin namin ang mga fleshly desires at papasalamat kami sa presensya ng Holy Spirit na siya pong tumutulong sa amin upang maunawaan namin at mapaglabanan namin ang mga ito, Panginoon. At siya rin na nagsisilbing nagbibigay sa amin na nagtuturo na gawin namin ang iyong kalooban, Panginoon, at mapuri ka namin sa aming buhay sa araw-araw. Lord, nagpapasalamat din kami sa mga provisions, daily provisions na ibinibigay mo sa amin. Una, sa mga source of income namin na ipinagkaloob mo. Alam ko na ginamit mo lang itong mga ito upang maging channel of blessing sa amin. At kami, Lord, ay nagpapasalamat. Whether it is small or great, Panginoon, sa tingin namin, nawa ay may bigay namin at ibalik ang holy na para sa inyo ang tithes, Panginoon. Ganon din, may bigay din namin ang aming mga commitments, ang aming mga
faith promises o iba pang mga commitments na ikinumit namin o pinangako namin sa iyo, Panginoon. At nawa, sa paggawa namin ito, ay mas lalo pa kami maging faithful sa iyo, Panginoon. Help us also, Lord, na maging generous sa inyong ministry, not only in the aspect of financials, kundi maging generous kami sa aming time na makapag-involve kami, Panginoon, sa inyong ministry. Kahit sa maliit, magsimula kami sa maliit na bagay, kagaya ng paglilinis, pag-a-usher, pagsusonglid, nawa may desire ng bawat isa ito na hindi lang kami, Lord, ay nakaupo na nakikinig palagi, kundi sa pagtanda namin bilang isang mananampalataya, mag-grow din kami spiritually, magamit ang aming time, ang aming lakas, hindi lang sa kamunduhan, kundi sa spiritual na bagay, na kagaya ng pag-involve sa mga ministries sa church. Alam namin, Panginoon, na hindi naman kailangan ng profession para mag-involve ka sa ministry, kagaya nila Peter, isang fisherman, o mga disciples ni Jesus Christ, o mga apostles na mga carpenters, o ordinaryong mamamayan, Panginoon. But they give their life, O God, give their time, their strength to you para makapag-serve. Na sana maging desire din, Panginoon, ng bawat isa na nandito sa aming kaligitnaan, Panginoon, na makapag-involve sa inyong ministry. Nakilang Diyos Ama, help us, O Lord, na huwag lang mag-grow physically sa mundong ito, kundi mag-invest kami sa spiritual na bagay. Nakilang Diyos Ama, Ikaw rin, Lord, ang mauna sa aming pastor na siya pong nagli-lead sa amin. Patuloy mo siyang bigyan ng wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon. At ganoon din, boldness to preach Thy Word. At encourage ko siya palagi. At i-provide mo rin, Lord, ang kanilang needs as a family. Kasama sa kanyang asawa at kanyang anak. Pagpalain mo sila, Panginoon. Patuloy mo silang bigyan din ng good health at strength sa daily na kanilang ginagawa, especially sa mga ministries o mga Bible studies nila, Panginoon. Ganon din, Ikaw din, Lord, ang mag-bless sa church na ito na sana, Panginoon, Ikaw po mag-provide ng worker o full-time worker o kanyang associate, Panginoon, sa church na ito upang may mas makatuwang siya na full-time na nag-involve sa ministry ito, Panginoon. Nakilang Diyos Ama, pinag-prepare din namin ang mga teachers sa church ito na nag-involve sa Sunday school, sa pagtuturo ng mga bata. Help them na ma-equip sa iyong salita, magkaroon ng dedication at compassion, Panginoon. Kami rin, Panginoon, na mga members na sana magpatuloy kami na uma-attend sa inyong gawain, hindi lang sa pag-attend sa Sunday, ganoon din, help us also, Lord, na nabigyan namin ng time at ang prayer meeting, Panginoon. At magkaisa kami doon na nagpapangalanginan. Alam namin, ang bawat isa, Lord, ay pagod sa buong maghapon na nakikisalamuha o sumasabak sa mundo ito. But also, Lord, help us through the Holy Spirit na makonvict kami o maging responsible, O God, na maka-attend sa gawain na yan. Tulungan mo rin kami, Lord, na magpatuloy na hindi lang sa pag-attend sa church, kundi sa aming daily life, magkaroon kami ng prayer time. Hindi man matagal, but at least we started to practice, Panginoon, start to practice na mag-pray for ourselves, for our family, for our loved ones, especially yung salvation nila, Panginoon. To pray also, Lord, to give the thanks or glory, Panginoon, or praises sa lahat ng mga ibinibigay mo. At darating yung time na kami, Lord, ay matututo na may pag-pray din ng aming mga kapatiran, Panginoon. Lord, help us na maging mature na Christian, mag-grow spiritually, hindi lang sa physical na aspeto, Panginoon, o sa financial na aspeto, kundi mas mag-prioritize namin, Panginoon, ang aming spiritual life. Help us, especially me, na may ministry sa church na ito,
na ma-equip, magawa ang mga bagay na yon consistently, faithfully, Panginoon, para sa inyo. Ganon din, help us also, Lord, na magkaroon din ng personal daily devotion in studying Thy words, kagaya ng brilliance tinuro ni Pastor Kabahar, na he is doing it. He is reading Thy words, Thy Bible, the Word of God, 3 chapters a day. At ginawa niyang 10 times or more than, Panginoon. Help us, O Lord, na magawa ito upang mas malaman pa namin ang aming purpose dito sa mundong ito, Panginoon, at mas mag-grow pa kami spiritually, Panginoon. Upang sa pagtanda namin bilang isang Kristiyano, 1 year, 2 years, or 5 years ago, hindi kami mag-remain na stagnant Christian, Panginoon. Help us, O God, na magawa ito through the Holy Spirit. Alam namin hindi namin magagawa ito personally, but through the Holy Spirit, kung kami, Lord, ay magsasubmit sa inyo. Lord, kayo po ang bahala sa lahat, sa mga pinag-pray ng aming pastor, kagaya ng mga missionaries na sinusuportahan namin. Lord, help us na maging consistent, maging faithful sa pagbibigay. At through our finances, Panginoon, bumunti man ito, nawa, maging great ito at makatulong, na maka-reach out ng mga kaluluwa pa sa iba't ibang lupalop ng daigdig, especially sa mga foreign missionaries na nag-mission ng malapit sa Pilipinas. Lord, nawa ang mga financials na ito, Lord, ay magamit para sa inyong propagation ng gospel, Panginoon. Meron din sa mga local na missionaries na sinusuportahan namin o mga pastors na magamit ito, Panginoon. At nawa, mas lumaki pa, mas mag-involve pa kami dito, Panginoon, upang mas marami pang ma-reach out. Especially sa lugar na ito, sa Nagtipunan, na nawa ang aming church maging landmark, makilala, at marami pang ma-save, Panginoon, na kaluluwa, Panginoon. Help us also, Lord, to involve in this ministry by starting in prayer. Lord, tulungan niyo kami, Lord, na makapag-involve sa bagay na yan. Ganun din, Lord, sa mga kapatiran namin na may mga hinaharap na problema, discouraged, Panginoon. We don't know kung ano yon. Lord, help them. Na sana, Panginoon, ay makarecover sila. Help them through the Holy Spirit, through the words, through the preaching, Panginoon. Give them understanding, Panginoon, na ang lahat ng mga bagay na ito, Lord, ay may purpose. Ang pinaka bottom line, ang purpose na yun ay hindi para kami, Lord, ay mapahiya o mapahamak, kundi para mag-grow kami spiritually, Panginoon. Huwag mong hayaan, Lord, ang mga kapatiran din namin na matagal nang hindi uma-attend, na masayang ang kanilang time sa worldly things o sa personal things. Tanggalin mo, Lord, yung pride na siya pong gumagapos sa kanila, Panginoon, na hindi sila makapunta. Lord, ano man yung purpose nila o reason sila, or maybe they are not truly saved. So help them, O God, na makilala ka ng tuluyan at bumalik sila, Panginoon, sa inyo. Lord, kapag kami, Lord, ay umalis, alam namin ay kami lang din ang lugi, Panginoon. Dahil kahit wala kami, Panginoon, sa church na ito, magre-remain ka pa rin agad. So kami pa rin ang lugi, Panginoon. Kami ang nangangailangan sa iyo, Panginoon. Lord, so please, tulungan niyo kami na maging faithful sa aming Christian life, sa daily life namin, especially, Panginoon, sa lahat ng aming iniisip. Nawa, it's God's glorifying, nasasalita, Panginoon, nagagawa. Tulungan niyo kami, Lord, na magawa ito. Ganon din, help us also, Lord, na makip ang aming testimonies sa lahat ng aming pinupuntahan, especially sa aming mga trabaho, sa mga estudyante, sa mga kanilang mga teachers o classmates o mga kaibigan, sa aming mga colleagues, katrabaho. Help us, O Lord, na makip ito upang ikaw, Lord, ang aming mag-glorify palagi sa aming buhay. Panginoon, you teach us also, Lord, na maging holy, Panginoon. It means
you are teaching us to practice, Panginoon, na maging mature. Lord, kayo na po ang bahala sa lahat po. Sa mga iba pang personal prayer requests na meron kami, o mga daily desire, Lord, huwag mo hayaan na kami, Lord, ay ma-discourage na kung bakit sa tagal ng mga prayers namin na ito ay hindi pa nasasagot, kagaya ng mga aming plans and goals sa buhay o mga plano, maybe may purpose ka, Panginoon. Or maybe, may kulang pa, Panginoon. There's something wrong in our life. May problema sa ginagawa namin. Kaya hindi mo pa sinasagot ang mga prayers na ito. So Lord, help us to understand that at tulungan nyo kami through Thy words na makorek ito through the Holy Spirit na maintindihan namin ang mga bagay nito, Panginoon. But Lord, huwag mong hayaan na mawala ang aming focus sa inyo, na sa aming buhay, ikaw pa rin ang aming ipapriority, Panginoon, at pupurihin, Panginoon. At dahil ang Diyos Ama, ikaw rin ang mag-empower mamaya sa magiging speaker namin sa pag-praise na iyong salita. Empower mo siya through the Holy Spirit, itago mo siya sa pulpitong ito, at ikaw, Lord, ang mag-glorify at mapuri namin, Panginoon, sa aming buhay. Upang sa aming pag-uwi, sa paglabas sa church na ito, baon namin ang iyong salita na siya pong magsisilbing sandata muli namin upang harapin ang mundo, Panginoon. Lord, kayo na po, Lord, ang bahala sa lahat. At ikaw na ba, Lord, ang mag-glorify muli namin sa oras na ito. Sa inyo pong kapurihan, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. O, tayo po ay umawit para sa ating Panginoon. Let's sing Onward, Christian Soldiers, page 201 po. Let's sing Onward, Christian Soldiers. Ready? Sing. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus, going on before. Christ the royal master leads against the foe. Forward into battle, see his banners go. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus, going on before. Like a mighty army, moves the church of God. Brothers, we are treading where the saints have trod. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus, going on before. Crowns and thrones may perish, kingdoms rise and reign, but the church of Jesus constant will remain. Gates of hell can never against the church prevail. We have Christ's own promise, which can never fail. Onward, Christian soldiers, marching us to war. In the cross of Jesus, going on before. Onward then, ye people, join our happy throng.
Jesus, you are. With the cross of Jesus, going before. Tadago po muna tayo sa ating announcement. Sorry. Sorry, Gordon. Sige po, muli po magandang umaga sa ating lahat. Wala man ngayon sa ating pastor kung saan po siya dinala ng ating Panginoon ang kanyang misyon. Ngunit ang kanyang salita ng Panginoon ay nandirito pa rin. Di po ba mga kaibigan? Bago po tayo i-introduce ang ating announcement, gusto ko munang i-acknowledge ang ating mga first time visitors. Sila, kung mabanggit po ang pangalan, pwede po bang tumayo? Si Jocelyn Johnny B. Marsano from Sangbay. Welcome po. Sunod po ay si Jocelyn T. Ramsey. Welcome. At pangatlo po ay si Mary Joy Ramsey. Welcome. Kaya po in-acknowledge ang mga first time visitor natin upang makabahagi natin sa pag-worship sa ating Panginoon. Ngayon din po ang presence ng mga taga-sangbay na pinapangunahan ni Pastor Santo. Pwede po ba kayo tumayo, ma'am? Amen. Welcome po sa ating lahat. Thank you po. Ganda po ngayon tayo sa announcement. Sa una po ay sa NBC 22 anniversary sa March 30. Ay tapos na kaya yan. Sorry. Sa youth camp po sa Baler, magaganap sa May 22 to 25. Sana po sa mga anak natin ay i-encourage natin para dadalo po sila sa Baler. Pangatlo po sa yung mission conference natin sa July 24 and 25. Manitili po tayong makibahagi at suportahan natin yan, mga kaibigan. Pang-apat ay ang nagtipunang Bible Institute Bangged sa August 29. At NBI reception sa September 30. Sa Thanksgiving, November 23. Gayun din po ang pag-support natin sa Thanksgiving natin. Sa mga birthday celebrant natin, anong date niya? 27. Belated happy birthday po sa mga nag-birthday sa mula 1 hanggang anong date niya? 27, sorry po. Happy birthday po sa kay Brother Fel Bunyaw sa 30 at belated happy birthday kay Nathaniel Bangkay. At sa wedding anniversary, belated wedding anniversary sa ating pastors, si Pastor Romeo Bangkay and Sister Jeneline Bangkay. And belated happy birthday kay Brother Obis and Sister Jeneline ay wedding. Sorry. And also to Brother Noel Catuangco and Sister Carmen Catuangco, belated happy wedding anniversary. And also to Brother Raul Gabayni and Sister Ernita Gabayni. Ay ngayon.
Happy wedding po. So, we're coming po sa our next. Thank you po. Tayo po ay magsitayo at kantaan po natin ng Welcome to NBC. Amen. Welcome po natin ang mga first time visitor. Let's sing Welcome to NBC. Welcome, ready sing. Welcome to NBC. It's the church that we belong. Welcome to NBC, where every heart's beat filled with song. Our message is from God's word, of Christ the living words. NBC welcomes you today. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Amen po. Amen po. Bago po tayo umawit ng ating offering song, magsitayo po tayong lahat. And let's sing happy birthday po sa ating speaker, sa ating, si Pastor Soto po. Kantahin po natin ang happy birthday. Happy birthday, ready sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Amen. Happy birthday, Pastor. And let's sing our offering song, our best. Let's sing page 149 po. Let's sing our best. Ready, sing. Hear ye the Master's call, give me my best. For be it great or small, that is His best. Do then the best you can, not for reward, not for the praise of man, but for the Lord. Every work for Jesus will be blessed, but He asks from everyone His best. Our talents may be few, this may be small, but unto Him is due our best, our all. Amen. Para po sa offering prayer, tinatawag ko po si Brother Danilo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli sa araw na ito na iyong pinagkaroon sa amin. Salamat din po sa trabaho ng bawat isa o anumang pinagkakitaan na iyong pinagpapala. Lord, sa aming pagbibigay, i-bless mo ang aming mga tithes and offerings at salamat po Ama sa aming napapagsalap. Walang siyang harapan sa inyo. Tuloy po tayong mawit, magsipo na po tayong lahat. Ready, sing. Wait not for men to lend, heed not their sigh. Winning the smile of God brings its delight. Aiding the good and true, near goes unblessed. All that we think or do be the best. Every work for Jesus
Jesus will be blessed. But we ask from everyone His best. Our talents may be few, these may be small, but unto Him is due our best, our own. Night soon comes on apace, day hastens by. Workman and work must face, testing on high. Oh, may we in that day find rest, sweet rest, which God has promised those who do their best. Everyone for Jesus will be blessed. But He has from everyone His best. Our talents may be few, these may be small, but unto Him is due our best, our own.
Okay, puri po ang Panginoon sa awitin yon. At ngayon po ay sa pagpakilala po ng ating guest speaker ngayong umaga ay puri ng Panginoon sa kanyang buhay. Dahil po ang ating pastor nasa Ilagan ngayon. At siya po muli ang inatasan ng Panginoon na magsalita sa atin sa umaga ito. Siya po ay may pamilya na, may 2 anak, may isang asawa, at pastor po siya ng Sambay. Lingkod po siya ng Panginoon. At ngayon ay atin ang pagkilala, siya po si Pastor Edwin Soto. Thank you po, Brother Ilo. Naimbag na agsabat tayo amin, kakapsat. Kasi siya kayo kastoy di tsurat tata, kastoy yak matalagan. Natake tayo iti trangkaso. Kit kalungan daw tatan kakapsat. Okay, so pagtay nga rodin kakapsat kada iti sa ti apo ti dayti nga kanito. Awisit kayo man kakapsat nga lukatan dagiti Bible tayo. Iti Joshua chapter 21 verse 45. May sarang nga verse iti intay pagadalan tata Joshua chapter 21. Tuwag na tayo kakamsat para iti pamanayaw tayo iti panakabasa iti sasaot ti ako. No, nakita tayo kakabsat kat ipagatay iti naragsak nga amen. Amen. Kaya basahan tayo nga agigiddan kakabsat. Iti Joshua chapter 21 verse 45. Ready, begin. There failed not of any good thing which the Lord had spoken unto the house of Israel, all come to pass. Iti Paulo, intay pagadalan tatang sa pagkakabsat, be faithful for the next generation. Be faithful for the next generation. Let's pray. O Diyos, anasantuan, amami nga dasi di langit. Umay kami ken ka, Ama, agdayaw ken agyaman. Gaputi nalaos nga kinaanos ken kinamanagparabor mo titong galmaysa. Awat ti serbini o apo ken haan mi nga nalakam dagiti agkakasayaan nga bambanag no haan nga gapuken kaken no haan nga sikatin ng ipahay. Kit apo agyaman kami iti daytoy nga kanito. Patuloy o apo nga si kangarod iti umawat iti amin nga dayaw ken panagyaman mi. Amumi Apo Dios nga amin nga naaramid panunod ken insawsawang mi. Ket si didingeg ken si imatang ka. Ket iadmitar mi Apo Dios nga do dagiti naglablabsingan mi. At dagiti pagkapuyan nga hami nga nakontrol ket naikaglis kami
Ket masansan Apo Dios nga di mi maited iti dayaw ken ka. Ngem iti daytoy nga kanito Apo bayam kadi nga sang kamay sa kami nga agyaman ken ka. Agyaman kami Apo Dios kadagiti parabong mo kada kami. Pakawanin na kami kadimit Apo Dios. Dagiti naglablabsingan mi. Ket Apo dumawat kami manen. Nga dagitoy nga pagkapuyan ken basbasol nga naaramid mi. Idawat mi Apo Dios iti pamakawan. Kastamin Apo tulungan na kami nga maiwak si dagitoy. Ken mapagbaligyan mi. Ket iti sumaruno nga ingkam o panagna ken addam kithan min nga maramid dagitoy Apo Dios. Nga si kamet Apo iti agbaligi kada kami ken mapagpadayawan. Idawat mi Apo Dios nga iting kapanagadal. Suruan na kami. Lawagan na kami. Ken patuloy nga tulungan na kami ti nasanto ng Espiritu. I-bless mo kadi ti tunggal may sa Ama. I-bless mo kadi man dagiti agdingig kadagiti sasaom nga ikasaba ni Pastor Romeo Bangkay. Ken patuloy nga mabuo kada kami amin iti panagdayaw ken panagyaman ken ka. Dagiti iti tagdaligme kakararag mi tinagan na Apo Jesus. Amen. Mabalin tayo tugaw na kapsat. Agyaman at jay panagkantayo ti happy birthday. Amen. Actually, dahil ito ito 29 kakapsat. Ijay sangbay kaya request ko kanya dagat haan nga regalo. Haan nga regalo nga material. Ngayon, siyempre, adamot na gijay plan-plan ng danukwa, nung makalagig da. Nga, diyak amo ka agpaplano damot nga, tila damot arami din da. Tanong ka, mangan kami, and then adamot na gijay da. Ngayon, hantay mo nga, hypocrite ka sa kasapulan tayo mo nagijay. So kagyan niya manakmit no, at nagijay nga ipapain na iti kakabsat tayo ijay sangbay. Yung timay sa nga tartari gagayak, ken mamatiak nga kasimit lang iti amin nga adipin ti Apo. Nga kanya ket kunak dila mabalin nga iti irigalo iyo kanyak ket jay makita nga jay isurusuro mi kada kayo masasao ti Apo ket ibiyagyo ken iso iti patuloy nga alain nyo nga silaw kadagiti panagdayo. So yun po yung request ko sa kanila na kung makita ko lang sila na mayroong pagbabago dahil sa salita ng Diyos, kung makita ko lang sila na mayroong kagalakan na naglilingkod sa Diyos, mayroong paglago sa kanilang spiritual life, ay sapat na yun na regalo nila sa akin. Yun naman po sa akin. No po. And of course, siyempre, natutuwa pa rin tayo kung mayroong mga nag-i-initiate na o nag-iisip na yun bang naaalala, inaawitan, tapos sinusurprise, mga ganun po. Yun po, mga batid. Well, back to the ating binasa, no, mga batid. Sa Book of Joshua, ay dito natin makikita yun pong
na isettle na sila doon sa promised land. Na kung saan naranasan na nila yun pong pangako ng Diyos na sinabi ng Panginoon through Moses. Nasabi ng Panginoon, Moses, napakinggan ko yung hinaing at dalangin ng aking bayan. Punta ka sa Ehipto at ilabas mo sila at dalhin ko sila sa lupang pangako. Okay? Alam natin yung kwento, mga kapatid. At ang purpose, mga kapatiran, kung bakit ilalabas ng Diyos through Moses ang mga Israelita sa Egypt, ay ito po yung sabi ng Panginoon. Sa Exodus chapter 8, at inulit-ulit po ito sa chapter 9 hanggang 10. Ang sabi niya sa Exodus chapter 8 verse 1. And the Lord spake unto Moses, dito ka naman kakabsan, katiapo kinunana ken Moses, inka ken Faraon, ken kunam ken kuana, at kastoy ti kuna ti apo, bayam pumanaw ti ilik, tapno, anya, kuna na ditoy, tapno agdaydayaw da kanya. English kuna na, that they may serve me. So data iti, kayat ni Apo Diyos, data ti purpose ni Apo Diyos, na apay, nga irwar na ida, through Moses, dagiti Israelita from Egypt, that they may serve me. Kat inulit na data kakabsat. Ijay chapter 9. Ijay verse 13. Kuna na dito kakabsat di Exodus chapter 9 verse 13. And the Lord said unto Moses, rise up early in the morning and stand before Pharaoh and say unto him, thus saith the Lord God of the Hebrews, let my people go, that they may serve me. Opo. And then, inulit na data, kapsat, chapter 10, verse 3. And Moses and Aaron came in unto Pharaoh, and said unto him, thus saith the Lord God of the Hebrews, how long wilt thou refuse to humble thyself before me? Let my people go, that they may serve me. Opo. Iniligtas tayo ng Panginoon, mga kapatiran. Ang mga kausap ko ba ngayon ay ligtas? Amen. Opo. Naisalakan. Hanggang maisalakan to. Hindi naisalakan. Kaya, kuna nati Apo, ditoy, that they may serve me. So, insalakan na tayo ni Apo Diyos, inawat tayo ni Apo Jesus, pinagtalkan tayo ni Apo Jesus, pinagtalkan tayo, di naramid ni Apo Jesus, kada tayo, para kanya tayo, ket ijay nga naisalakan tayo, kakamsat, at ket ti purpose na to serve the Lord. Amen. Ano po? Tapno agserbi tayo iti Dios. Dipudpudno nga Dios. The King eternal, invisible, immortal, the only wise God. Amen? Amen. Opo. Dahil ti pagserbian tayo. Dahil ti Diyos tayo. Ano po? Kat dahil isuti nagkari nga kunana ni Moses, iyapan ko ida ijay promised land. Datan gapu iti haan nga nasiya at nga attitude, haan nga nasiya at nga panagpanpanunod, ken galgalat kakabsat, ijay nga
nag-wonder da or nagdalyasa dati nabayag nga panawin. Mano nga tawin? 40 years. Ayan kapsat, 40 years. Tapno gapu kadagiti kinatangkin ti ulo da. Gapu kadagiti hanggang na siya at nga galagda. Kinasukir da. Ayan, kapsat. Ngam kinde, iti likudan. Iti kasjay nga kinatao da, ti Diyos na pudno kadakwada. Amen. Nga kasjimot lang kada tayo. Anak kakapsat. Napudno ti Diyos. God is faithful. God is always faithful. Sabi nga kung minsan, even though we are not faithful. Tama po ba, mga kapatid? And then, ayun, umikot-ikot sila ng 40 years, mga kapatid, para lang maging refined sana sila, no? Mahubog sila at maalis sa kanilang isipan at puso yung Ehipto, Egypt. At ang Egypt, pinipicture po niyan ang mundo. At ang Diyos, sa ating kasalukuyan mga kapatid, I still believe na gusto tayong alisin sa mundo at kamunduhan. Amen? No po. Pero, ang problema mga kapatid, bilang consequence doon sa kanilang katigasan ng ulo, inamatay na sila sa wilderness. Alalahanin natin, mga kapatiran, yung sinasabi sa Bible, sa Psalm 66 verse 18. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Opo. Kasi yun po yung mga hadlang para hindi maibigay. Gustong-gusto ng Diyos na ibigay yung pagpapala. But if we regard iniquity in our hearts, the Lord will not hear us. Iyon po yung maging hindrance, mga kapatid. At alam natin yung kwento, no po, na namatay na sila. Pati nga si Moses, natanawan na lang ngayon yung promised land. Okay? Natanawan na lang ngayon. Nya? Kithaanan na patikan. Pero, mga kapatid, mayroong dalawa na nakapasok sa promised land. Ito yung successor ni Moses. Ito yung pangalawang henerasyon o susunod na henerasyon. No, mga kapatid, sila Caleb at Joshua. Tama po ba? Opo. Malala natin na sinugod sila na mag-spy doon sa lugar. 12 sila. At nakita nila na talagang totoo yung sinabi ng Diyos. Nakita nila na talagang masisihan ka kapag ikaw ay nandun. No? Yung 10 nag-report ng negative. Tama po ba mga kapatid? Amen? Negative yung kanilang report. No? Ang ganda ng lugar. Di ba? Minsan sa atin, ang ganda ng langit. Di ba? Doon, wala nang iyak, wala nang sakit. Pero kung minsan pag magsalita tayo or sa ating conversation, pamumuhay, ay para bagang ayaw natin pumunta sa langit. Para bagang enjoyin pa natin yung mga kamunduhan. Di ba? Oo. Mga kapatid. So, ganun sila. Pero sabi nila, may mga higante doon. Gagawin lang tayo parang grasshopper. No? Sila tayo ladudon nga kaninda. At
Dadagiti anak di Jai. Dahil sa ganong evil report, mga kapatid, ay napakinggan ng congregation at doon na sila nagreklamo na naman ulit. At ang sabi ng Bible, but Caleb stilled the people. Amen? Agsardin kayo kuna ni Caleb. Inkariti Diyos daytoy. Na? Inkariti Diyos, kakaduan na tayo. Inkariti Diyos, na daytoy katitid na kanya tayo. Kaya tayo daytoy. We are well able. Amen? Amen. We are well able. No po, mga kapatid. At doon, kung ating paigsihin yung ating kwento, mga kapatid, namatay na si Moses, namatay na rin yung mga reklamador, namatay na rin yung mga titigas ang ulo, mga pessimistic na mga Israelita, at ito na, papasok na sila Joshua at Caleb. At naging leader si Joshua, mga kapatid. Dito natin makikita sa chapter 1, God brought victory to a people to the book. Mga kapatid. Doon na mababasa natin, kaya pinapaalala lagi na sabi gayon sa Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Isurom daytoy lanta kadagiti ubing. Thou shalt meditate therein day and night. Mayroon pa bang mga tatay, mayroon pa bang mga nanay na nagbabasa ng salita ng Diyos? Nagbubulay ng salita ng Diyos. Amen? At doon, sabi nga dito, God brought victory. Kapag nagbubulay-bulay tayo, nag-meditate, binabasa natin yung salita ng Diyos, dadalhin na tayo ng Diyos sa tagumpay. Amen. Thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. At ito ang naranasan nila Joshua, mga kapatid. No? God's people must worship Him to prepare for the victories He promises. Tayong mga mananampalataya, kailangan nating matutong sumamba at may prepare tayo sa mga tagumpay. Kaya nga sabi, seek ye first the kingdom of God, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. So dito natin makikita na pinapaalala na ngayon ni Joshua na ito na, nahawakan na natin, naranasan na natin yung pagpapala. Alalahanin din natin, mga kapatiran, na ito na, nahawakan na natin ang buhay na walang hanggan. Amen? Nandun na sila sa lugar, mga kapatiran. Nagtagumpay na sila. Na-conquer nila yung mga kalaban. No, mga kapatid? Tinatamasa na nila yung mga blessing. Ganon din sa atin ngayon, mga kapatid. Noong unang nagkita kami ni Pastor Romeo, kwentuhan na yan. Mga nakaranasan. No? Dito sa inyo, alam ko naman, alam niyo yung kwento. Na po, hindi niyo pagmamay-ari ito noon. Amen? No? Mayroong ibang nagmamay-ari.
Nagre-renta ba noon, Brother Pino? O, nagre-renta. Pero ngayon, sa inyo na ito. Amen? Ito na yung pinangako ng Panginoon sa inyo. And along the way, doon sa inyong paglalakbay bilang church, daming mga pinagdaanan. Andyan yung mga persecutions. Andyan yung kasalatan, mga kapatid. Alala ko yung kwento ni Pastor Romeo na mag-Christmas sila, isang itlog, 3 sila, hati-hati. No? Christmas yun. Tapos alala ko yung kwento niya na hindi naman siya sanay sa ganon, no? Kailangan niyang sumama doon sa dagidapan at pandal. Tano lang at masida. Kapsat, amen? So, pero tingnan niyo yung pagpapala ng Panginoon sa inyo. Amen? Dati siguro walang professional dito noon. Pero ngayon, may mga trabaho na ng iba. At hindi lang yung mga material na bagay. Kung alalahanin natin, noon lagi pun tayo kakabsat. Noon niya ti katatao tayo idi. Tama? Anya ti katatao tayo idi. O, anya ti pamati tayo idi. Anya ti galad tayo idi. Anya, kasano tayo agsasao idi. Kasano tayo panpanunod. Anya ti prinsipyo tayo idi. Kaaduan na ilubungan. Kaaduan na kalansalang ijay enti temporal nga banat. Awan ti ammo tayo iti eternal. Awan ti ammo tayo iti dagiti karkariti apo. Bahala na. Bukas, iyan naman ang ugali ng Pilipino. Mga kapatid. Pero tayo, natuto sa salita ng Diyos. Napakinggan natin yung salita ng Diyos na ipinangaral ng mga lingkod ng Diyos. Mga kapatid, naniwala tayo. Amen? Naniwala tayo. At ito ngayon. At kung mayroon mang nabago sa atin, mga kapatid, at kung nagkaroon man tayo, dahil yan sa pananampalataya sa pangako ng Diyos. Amen. No, mga kapatid. So, ito yung sinasabi ni Joshua, mga kapatid. Ipalpalagip na kadakwada. Awan apulos, idi tinagkurang tiurayan niya anaimbag nga insao iti apo. Iti sao ti apo kat naimbag kakapsat. Amen. Ngendo, at dapat lang ken kaday mangigmo ti sao ti apo kat kaslangay padagsin kanyam. Istorbo kanyam. Ha? Inton ka anuman. Haan mo nga makita iti kariti Diyos. Kasla dagiti Israelita. Nya? Awan ti anos da nga aguray. Managapurada, managreklamo da. Negatibo lang tating ang kanayon nga ibagbagada ken panpanunodin da. Ya kamsat. Kahit dalang tangag subli ijay Egypt. Kahit dalang tangag enjoy ijay. Di kahit enjoyment ijay Egypt. Na po. At dito sa atin, sa ilang taon na rin, mga kapatid. Thank you, Brad. Kahit nga sa amin po, mga kapatid sa amin po, kung a-attend lang lahat, sa palagay ko mapupuno din yung kapilya doon. Mapupuno din, mga kapatid. Kung a-attend lang lahat. No? Pero, di naman sila lumilipat sa iba. Nandun lang naman sila sa kanilang bahay. No po? Ang masama dito, gumagala kung saan-saan.
Di ba? Pero kiniklaim pa rin nilang baptist sila. Member ako dyan sa simbahan na yan. No po? At minsan, ganun ang mga Israelita. Gusto nila, mas mabuti pa doon sa Egypt. May pagkain kami doon. May marangal na libingan doon. Di ba? Mas mabuti pa sa Egypt kaysa sa sumunod sa sinasabi mo, Moses. Mga Kristiyano, ganun din ngayon. Di ba? Ganun din ngayon. Para bagang history repeat itself. Mga kapatid. So, yun po yung kunana dito, awan Apolos, ti dinagkurang. Iurayan niya na imbag na insaot ti Apo. Iti balay ti Israel. No? Iti sao ti Apo ket mapagtalkan. Amen. Iti Apo ket mapagtalkan. Ado ti mangmangtay tatang plataforma. Kausa. Di ba? Nusiyak to ti butos yo. Di ba? Oh, agkuyang pailaan adante ayuda. Oh, agkuyang pailaan daya ya. Galungdan lagi init. Ya, kabsa. Ket nusiyak to ti mangabak. Ya. Agpanaten ka pailang parami na kunting lumon. Oh. Diba? Ato nga kari. Amen? Nga aging gana tao ti agkarkari, haan nga mapagtalkan. Ngim ni Apo, no nagkari, kunan na dito'y, ipalpalagip na. Han na lang hangga palagay daytoy naranasan tayo, at datay dito'y, naisettle tayo, nagudwa-gudwa ti daytoy dagan. Ngayon kari ti Diyos. Daytoy yan, di kari ti Diyos. Ket ibagbaganan ni Diyos, so awan na pulos, idi tinagkurang, tiurean niya na yung bag ngayon sa uti Apo. Amen? Ngarod ko na kinjay, sambay kakabsat ito ay. Noang kagbaling nga faithful nga naganak, hanggang madanagan, at danto ti pataudin ti Diyos, ngayon niresyon mo nga agbaling nga faithful, no? Hanggang agbaling nga faithful. Danto ti eban ti Diyos. Ngayon tila mabalin ko na kadakada, nga sika nga naganak, agkaroon ka man ti contribution, para kadagiti sumarunong henerasyon mo, nga gaputi faithfulness mo kat maranasan danto di kariti Apo. Amen? Kat maranasan da, kapsan. This verse is a testimony to the faithfulness of God in fulfilling His promise to Israel. God's promises are faithful. Number 1 point natin. Be faithful for the next generation. Para iti sumunod na henerasyon. Because God's promises are faithful. This verse emphasizes that God is faithful promise keeper. Hangga kasla tao, mananod kari. Kari-kari. Ito nukuan kunwari kaya. Amen? Promise keeper. He had made numerous promises to Israel through the patriarch and Moses, and now Joshua testifies that every one of those promises has been fulfilled. Amen? Ikaw kapatid, adda ka din ting kararag mo nga sinumbatan ti Apo? Amen? Adda ka din ting ganam nga bersikulo nga nakitam ti epekto na nga kaslatay ko na ni Pastor Jose Cabahar nga ti sao ti Apo ket adda ti sanctifying effect na. Amen? Siya nga mismo kabsat. Asino ka di, idi hanap ay nakamamkin ni Apo. May sara lang nga basura. Naggapu iti kapitakan. Ngayon gapu ti asikin parabor na.
no ikumpara 18 years of 15 years. Ija hindi 24 years nga unbeliever na kidi. 25 years. Dahil ito'y mabiyag tata. It is napinpintas kaysa tinapalabas nga diyan. Amen? Na po? So, adati epekto na ti sa ti Apo. Ada dagiti bunga ti karkararag. Ada pa'y dagiti surprise blessing. Tama ba? O ada pa'y dagiti ang mga namnamain nga ang mga akalain nga maranasan gaya. O dagiti friendship nila kan partnership ni kini Pastor Romeo. Jakam amo dahil ni Pastor. Gayam adabay mo study na ijay sangbay. Siyak mo't inikat siya naigagangay ko nga biyag nga jirigat lang talaga. Ta isumot din nakasanayan. Ang harap-harap na nakaadal. Nya? O di, no niya ti dagiti mabalin nga ways ko tapno ma-provide dagiti kasapulan ti pamilya. Di, ijig sabunganay, agparya, rabong, kaskada. O, no ti ministry, adamot isang kabasit nga amo. Apan ang agsulwining, magmagna. Hindi ko nasursurog mo tiyag kararag, Apo, no di na kaya't ikan ti motor, kahit hanga talaga nga hanak nga may kari para iti motor, uri man bike lang Apo, tapno, hanak nga magmagnan nga bisbisita. O unexpected na dyan, nga sumbat ti Apo. Hindi ko dati nag-walk-in, nga am mo. Am mo. Nag-walk-in, matindi service. Hindi ko nag-text kanya, Pastor, dati ipadalak man ti may isang kaban nga bagas. Oh, da bagas mi. Amen, da bagas mi. Margragsa ka na kidi. Takanya kabsat, oring ka na tata, adalaki di bagas. Oh, agbiag kami. Ito awan mo talon na ikasanong nga no awan ti bagas. O pantay o agala ti rabong susidaan. Agala ti parya. Tatakit. Di na kahit ni Mrs. ti parya. Agsamit no makakita parya. Madigag sida. Mas kahit na kahit tikat bugong kalamansi. No kaysa parya. Karkararag na nga masursuro na ti agsidap parya. Ay kay kapilitan ata. Ti asawa na ka, ti may provide na lang parya. Parya ti bigat, parya ti aldaw, parya ti malag, mutot ka, parya. No pa nagrarabong rabong nita, rabong ti bigat, rabong ti aldaw, rabong ti malag. Dalaki ti prito nga tinapa. Nabibindisyonan na sa totoo lang. Ti asawa ket tinawat na nga buo ket tinanggap na no anya ti nangayaban niya po kata kami. Oh. Ganon, no, di ko dabagas. Kalpasan ti kararag ko nga no di madik nga may kari iti motor apo di uri bike man lang. At tama na yun, gibagas napasaron 1 iti 9,000. Hanga prosperity gospel da ito'y testimony kakabsat. Yeah. Nga ti Diyos faithful. Kit kasanok nga ibatan, uno kasanok, awan ti rason nga sumuko. So nga ibagbaga ka dagiti anak ko, o anak ko. Nag-enjoy kay ti blessing kapag di kinapudno ti Apo. O di hinggatan ko ti bike. Tatay bike na nga Japan surplus. O lako ni Sir nga Delman ide. O 3,900 pastor. 3,000 lang ti kwarta ka. O nagulbudak pa. Gamit. Ay siyempre. 3,000 lang di mairwar. Binulan dahi ka. 3 nga bulan. 3,000. Sir, muna. Usarip mo ti ministry pag bisibisita panagkasaba.
Hindi lang mabalin 3,000. Hindi na 3,000. Hindi ko ang nagbayag. Tawin sawit ka tapos nakapolo bye. Antay mabain. Amen? Kamin, ang tao, ti pagserserbiyan tayo. Diyos, ti pagserserbiyan tayo. Antay mabain? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for this is the power of God unto salvation. Amen? Oh, ano sa, sige, bye. Yeah? Diguan, may isang Sabado, at dati nagbisita dyan Mission House. Basit nga church pa lang ide. Naka-short, nakapayabyab, dati buning na. Rugit-rugit, na nagsubli. Iji kapilya. Una ni Pastor Romeo, kini Sister Jenny, Sister, ada bisita yaw. Bisita ka ta, nakadungdung rin, kaslalakay. Lakay mo nga talaga. Diba? Naka-short. Yun ako yun ang pagkatao ko, yun ang kasanayan ko. Aran, pastor data, pastor ko na naman ni Sister Jen. Siyempre, si Pastor Romeo naman, alam niyo na, di ba? Amen? Oh. And talagang pinapamuhay niya. Di ba? Hindi lang sa itsura, kundi dun sa buhay, maging sa sekretong buhay. Di ba? Kaya ako naman, wardi-wardi, sige, nakabike, kapayab-yab. Hindi ko pastor, at dati Bible study, pinita, kaya nadamag ko nga dati baptist dito, kapantantuman, ipakilala ka, i-turn over ko kanyang dahil nga Bible study. Sige, pastor. Okay, kung sumaroon ng Sabado, dagasing ka. Tricycle lang tawag yung kada ide. Tricycle nga Honda. Ay, tricycle. Sige. Da Gretchen, Christian iditi kadwada. Kasi istorya giti. Brother Pilo. Oh, sige. Bible study. Si kantong natimang Bible study. Rumar kami di balay na pasti Bible study. Pastor, kasapulang tilugan, alam ito yung motor. Diyan mo. May kadwangal daw lang na nagkita kami kina Pastor Romeo. Mo yung kakabsat. Haanin nga dahil kasasaan. Nudikidig ka po iti espiritu kang trabaho ti Apo. Amen? Apo? So God is faithful, mga kapatid. God's promises are faithful. Number 2, not one promises fail. The phrase, not one, emphasizes the completeness of God's faithfulness. Not a single promise was left unfulfilled. Awan iti hanga na tungpal nga kariti Dios. Sa 10 years mahigit sa ministry, mga kapatiran, maging dito, mayroon kayong magkukwento. Ang dami ko nang napakinggang kwento. Yung isa sa mga nabigyang diin ni Pastor Romeo sa akin, na yun na rin ang practice namin doon, is yung pagiging mission-minded na church. At yun ang sinasabi ni Pastor Romeo sa akin noon pa, na kapag mission-minded ka, God will provide yung kailangan ng church. Maging sa mga individual. Kaya alam niyo po, yung pagsusuporta ninyo sa mission, o sa ministry, i-involve nyo sa ministry, your labor is not in vain. Amen? Hindi magiging walang sayang. Kasi kung nandito, not a single promise was left unfulfilled. All come to pass. This phrase underscores the certainty of God's promises. What God had promised, He had brought to pass. Mangyari nga mangyari. Regardless doon sa mga pangyayari, o anumang mga humahadlang, kahit pa si Satanas, hindi niya mahadlangan. Amen? Mga akala lang ang mayroon kay Satanas. Akala niyo noon, nung napako na ang Panginoon sa Kristo sa cross ng Calvary, nanalo na siya.
Kasi mamamatay na ang Panginoong Hesus. Hindi niya alam, mabubuhay siya maguli. Amen? Because Satan is just a created person. He is not all-knowing. Amen? Na po, mga kapatid. Na yun palang kamatay ng Panginoon Kristo, yun pala ang tatalo sa Kanya. Mga kapatid. Walang makakahadlang. So, ang ko na kay Jay Sangbay kakabsat. Buwas ka da inigganam, nga kariti Diyos, pinagtalkam, pinating, kakabsat, inbiyag mo dayjay, inanusam, nga inuray, inkarkararag, or noong ton yung nga panawen, uri sinag dibdib pa, hadan to maanawa. Amen? Opo, mga kapatid. Numbers 29:13. Basahin natin. Numbers 29:13. Tapos dito bagat isa o tiapo. Ramsa. Iti verse 13. Kunana, ket ipaiyon to timay sa daton. Amapuuran. Amay sa daton, amaramid iti apoy. Anabanglo a sayamusom iti apo. Sa mapulo ket 23:19 pala, sorry. 23:19. Mali yung nabasa ko mga kapatid. 23:19, basahin ko po ulit. Ti Diyos saan amay sa tao. Amen? Ti Diyos saan amay sa tao. Tapno agulbot. God cannot lie. Dimet anak ti tao, tapno agbabawi. Saan kadi a kinunana, ket dinanto aya aramiden. Wenno saan kadi a sinauna, ket dinanto aya tungpalen. Ngayon timbaga na aramiden na. Ngayon nating karina tungpalin na. Dahil ti Diyos tayo kakabsat. Amen. God is faithful. Now mga kapatid. And then, Deuteronomy 7:9. Deuteronomy 7, chapter 7, verse 9. Kasto ito yung baga na kakabsat. Iti kasta amwem ati apo a Diyos mo, iso ti Diyos, ti mapagtalkan a Diyos. Amen. Mapagtalkan a Diyos. Isungar ko na, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Mapagtalkan a Diyos, asalamit matan na titulag ken panangaasi kadagiti agayat ken kuana ken agtulnog. Ay ayatem kaditi Dios. No ammom si pupuso kang at ti panagayat mo ti Dios. Kuna na ditoy maranasam ti asina. Kadagiti agayat ken kuana. Ken agtulnog. See? Ngayon na natangkin ti ulo na sukir. Domingo di ka man lang aggimon. Domingo di man lang aramidin di Hebrew 10:25. Not forsaking the assembling of ourselves together. Amen? Imbag pa dagiti sa bungero. Was nga dati talaga nga palaban ay dadadijay. Ngin si ka nga Kristiyano, aldaw ti panagdayaw, awan ka dijay. Nakakabsat na nangin ko di kararag ni brother kanina, baka ahang gamin na isalakan. Ngayon hapon no haman nga na isalakan, lawlawagam isalakan mo kuma. Amen? Ngayon kakabsat ko na timay sa nga anak ti Apo,
may isa nga naisalakan, kunahan ni Apo Jesus, my sheep hear my voice. And I know them. And they follow me. Sumurot da, agtulnog. Kadagiti tulag na, agpapan, rinibribo, kapututan. Amen? Amo yung kakabsat, hantay agsirsirbitan no may salakan tayo. Agsirsirbi tayo, gaputa, na isalakan tayo. Amen? Opo. Apay tagi sursuro ti teacher, gaputa teacher. Nahang na teacher, apay agisuro. Tama? Apay tagsirsirbi tayo kina Apo Diyos, gaputa anak natin na Apo Diyos. Amen po. Mga kapatid, agtulnog kuna na dita. Kanti apektaran na, kanti epekto na, dahil ta panagtultulog mo tatang, ti epekto na, dahil ta panagtultulog mo, ina, panagserserbin kina Apo Diyos, kan panag-faithful mo kina Apo Diyos, panang surusurot mo, dagiti pagayatan ti Diyos, ti epekto na, dahil ta sumarunong henerasyon. Apektaran na, ti sumarunong henerasyon. Amen? Numalagig tayo ni Timothy, asino tinang isurok, kanya na, kan kadingan ni inang na, kanilola na. Amen? Hello? Isulti ko na ni Apostol Pablo. Nga di pamati nga dakin ka. Ngayon suro ni inang kintatang, inang kinilola. Oh. So, kung ikaw ay nagiging faithful, no, mga kapatid, itinuturo mo, ipinapamuhay mo, nakikita nila, iyon din ang sasabihin ng mga susunod na henerasyon natin. Dahil yung suro ni tatang ko. Dahil tinakita kiniinang ko. Dahil nanggig ko kini tatang ko. Amen? No, mga kapatid? Diba? Kunada, dagiti at tatay pa iti religion, o ubing ka, dimam mo ti agdesisyon pa lang. O dito tayo nga religion. O iso ti kang kanayon ng bagbagada. O dahil nga religion, dahil ti religion tayo. Kunada pa no, ito nga matay, ito nga nabunyagan. Ito nga matay, napamati. Amen? Kada tayo Mark, asla dahil nakatungtong ko, ti apelyido na Dizon, ni Manong Boy Dizon, ng awanin suna. Kuna na kano ni inang na, kintatang na, nasaludsudin da kano niya ti religion mo, ibagam, Katolik tayo. Basta nga nagsaludsud kanya kiti, Katolik kami. Nadati may kano nga saksi, Katolik kami. Ngajak pa'y amot ti Katolik. Ganjak pa'y amot ti manguros. Basta ibagak lang ta, Katolik ka. See? So napatag iti, bilin, ngaggapukin ka, nga inang, napatag ti bilin, ngaggapukin ka nga tatang. Amen? Kadagiti anak. Teach them. Show unto them. Nga si kagat pudpudno nga namati. Pudpudno nga anak ti Diyos. Amen? Sa social media, ang daming perversion. Kaya dapat alamin natin ang salita ng Diyos. Isa nga kanayon ng bilbilin ni Moses kini Diyos, so this book of the law shall not depart out of thy mouth. Amen? But thou shalt meditate therein day and night. Sabi nga sa Psalms 1 verse 2, but his delight is in the law of the Lord. And in his law, doth he meditate day and night. Amen? At kung itutuloy natin kung ano mang kapag pinagbulbulayan mo yan, ano mang gawin mo ay giginhawa. Amen? Kaya kung gusto nating ma-secure ang susunod na henerasyon natin, mga kapatid, ituro natin sa kanila yung salita ng Diyos, na ang Diyos ang mangusap sa kanila at ang banal na Espiritu, huhubugin sila na magtiwala sa Diyos at hawakan nila, sampalatayan nila yung pangako ng Diyos at doon mararanasan nila
yung pagpapala ng Diyos. Amen po, mga kapatid? So, Joshua 21 verse 45 remind us that God is faithful promise keeper. We can trust Him to fulfill His promises to us just as He fulfilled His promise to Israel. Dahil Diyos ti Israel, Diyos tayo ngayon, kakabsan. Amen? Kita nyo ti Israel tata. Uri tata nga panawin. Amen. Nabimbindisyonan. Apay, gaputi kari ti Diyos. Kakunana ni Joshua, awan Apolos iti nagkurang, kadag iti naimbag nga insaot ti Diyos iti Israel. Inggana tata, kakabsan. Ket pinatunayan ni Apo Diyos dayta, tinaindaklan ngay karina, kuna na itid na iti bugbugtong anak na, tapno subutan na dagiti basbasol tayo. Amen? Hello mga kapatid? Nasubot ka din kapsa. Nadalusan ka din ti basol mo. Ket timang dalos ti basol tayo kakapsa, dara ni Kristo. Amen? Are you washed in the blood, mga kapatid? At iti maysa nga ingkarina pay, kakapsa. Dahil iti nagpintas nga pagbulay-bulayan tayo. Tatangapan panawin. Kuna ng ti Bible, this know also that in the last days, perilous time shall come. Perilous time shall come. Mapanganib na panahon. At nakikita na natin ngayon. At ang magandang, lagi nating pinagbubulay-bulayan mga kapatid is yung pagbabalik ni Kristo. Amen? In my Father's house are many mansions. Sabi ng Panginoon sa John chapter 14. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Amen? Nakanda ka ba na adyo ngay sumabot kini Apo? Nakasagana ka din kabsa? Amen? May isa kakanto ka din nga mangkiklaim, kat gapot ay kiklaim mo, manggagap to dayto, ikunan na ti Bible, for the Lord Himself shall descend from heaven, with a shout, with the voice of the archangel, with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Dahil titiliw-liwa, mga kapatid, kung ikaw ay nahihirapan, nalulungkot, pagbulay-bulay mo yung salita ng Diyos, mayroon siyang ipinangako na siya ay babalik. At babalikan niya yung mga anak niya. Amen? Mga kapatid, kaya nga sabi sa verse 18, wherefore, comfort ye one another with these words. At itililiwa ka sa. Amen? Muyo ka sa dahil tingalubong haan nga promising. Nya? May isang nga lakayan nga pastor. Kit nga prosperity gospel dahil nga pastor. Kunana, habang lumaklakaya, Ma'am Amiris ko, nga dahil nga lubong, kay tahaan nga mapangnamnamaan. Ngimagyaman na, tadati ka rin ti Diyos. Nga, numataya, apan at ipagarian ti Diyos. Ngam nuhanak man pa'y matay, kaya nung subli na Apo Jesus, may saat to nga alain ti Diyos. Amen? Mga kapatid? So God is faithful, mga kapatid. God is faithful. Awanti inbaga na ngahan nga tinumpan. Awanting karina ngahan nga aramiden. Mapagtangkan ti Diyos katapos. Amen po. God is faithful. Deta ti magbaga ni Joshua kadagis ti Israelita. Uray kada tayo amin. God is faithful. So ano kang kantahan tayo, you count your blessings? Sa totoo lang,
no mapanak agi Pastor Tinuang, pagin inanaan ti daw kakabsa. Normal kas tao, mabannog ti panunod, mabannog ti bagi. Tapos makita pa iti bunga ti ministry, kan response na iti tao. At nandun yung pressure. Andun yung may stress ka rin. At matetempt ka na para bagang anya matintikas to eh. Anya matintikas to nga biyag. Anya matintikas to nga ministry. Pero no paano kung ijay Pastor Ginuang ko bulay-bulayak nagadugayan ti rason tapno at dayaw kinadyaman tayo kini Apo. Amen? Nagado. No, so ano ang problema ka kamsat? Ato dagiti challenges para parikot. Ato dagiti makapa-stress nga sitwasyon. Padasin nga tuga. And then, adyo pa'y may saka. Or di kwarto. And then, pagbulay-bulayam di naramid ti Apo ken ka. No makita mo nga nakatadon ti inaramid ti Apo ken ka. Ijay nga may duron ka nga agyaman kinagdayaw kini Apo. Adan tumanin ti pigsam nga tultuloy kapsa. Amen? Amen. Tumakder tayo kapsa. So be faithful. Tatang agbaling ka nga faithful kini Apo. Kini Apo. Agserbi ka kini Apo. Hangga sayang. Inang young people, hindi ka lugi. Hindi kawalan. Yung ginagawa mo para sa Panginoon. Yung paglilingkod mo sa iyong pamilya, yung pagpapagal mo, sakripisyo mo sa gawain ng Panginoon, hindi magiging sayang. Gamin ti kari ti Apo mapagtalkan. And ti Apo ket napudno launay. Awanting kari ng hanang aramiden. Kabsat, mabalin ka di, nagkararag tayo men. Ket iya sa digday di kararag nga kunatayo Apo. Pudno, nakapudpudno ka kada kami. Kitulungan nakmet ka din nagbalin nga faithful ken ka. Tapno maipakita met iti pamilya, dagiti anak ko, dagiti karoba, ken sino man nga mangobserba kanya. Iya sa dig mo man day nga kararag kapsat, mabalin yung iya sa dig mo dito simpleng arta. Ket ikararag tayo nga sang kamay sa kini Apo. Ulitin nga masidig ka kapsat. Amen? Apo, tulungan nakman ka di. Nga agbalimot nga faithful ken ka. Tapno, may pakita met kadagiti sumurong herenasyon. Nga sika ket Dios nakapudpudno. Nga pudno nga hanak nga binaybayan. Hanak nga pinanpanawan. Amin nga adda kanya ket nagkapuken ka. Amen. Amen. Sige lang po, lapit lang po kayo. At patuloy na ialay natin yung panalangin na yan. Mapagtalkan ti Apo kapsa. God bless you kapatid. Amen. Amen. Habang agkarkararag tayo, sabayan tayo nga tawaden kini Brother Pilo nga isunod ti magtititi closing prayer. Yes. Patuloy natin na
Tayo manalangin sa Panginoon sa oras na ito. Ay panalangin ang ating mga sarili na tayo ay maging halimbawa sa ating mga anak na itulak natin ang ating mga anak sa paglilingkod sa Panginoon bago sila agawin ang sanlibutan ito. Marami ng mga kabataan ang lumayo sa Panginoon. Ayaw mag-sure. Dati sila nakikita dito naglilingkod sa Panginoon. Ngayon, wala na sila. Kaya ipanalangin natin sila na sila'y manibalik. Mga kabataan, marahil nang usap ang Panginoon ngayon sa inyo. Magpatuloy ka sa Panginoon. Hindi ka sayang kung lumapit ka palalo sa Panginoon. Ipanalangin ang ating mga anak na magpatuloy at hindi lalayo sa Panginoon. Tayo'y manalangin. Tayo manalangin. O Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong lingkod ngayong umaga na aming pong narinig sa mensahe na ibinigay mo, Panginoon, na ito ang dapat namin gawin sapagkat ito ang kalooban mo, Panginoon. Purihin po, Ama, ang iyong kadakilaan at ang iyong mahabaging puso sa amin. Maraming pong salamat, Panginoon. Ngayon po, Panginoon, baon po namin ang iyong pagpapala mula sa iyong kamay at ang aming mga dalangin ay ito po inyong marinig. Ano mo po mga idinadalangin ng iyong mga anak sa oras nito. Marahil alam po ninyo ito, Panginoon, at kami po ay nananalig. Ito po ay inyong matugon, marinig ang aming mga dalangin ito, Panginoon. Kung kami man po aming mga pagkukulang, Panginoon, sa mga kalipas na araw at sa buhay po namin ngayon, ay humingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, Panginoon, at kami po ay naway magpatuloy na maging tapat sa inyo at ang aming mga anak ay may hubog patuloy sa iyong mga salita at huwag namin pabayaan ang aming mga anak na lumayo sa inyo, Panginoon, at nawa maging faithful ang mga kabataan sa church na ito para sa susunod na henerasyon, Panginoon, ay makita po nila ang iyong pagmamahal, ang iyong biyaya sa bawat isa, Panginoon, sa church na ito. At hindi lang po ito na dito lang matapos ang gawain nito, kundi magpatuloy hanggang sa kahuli-hulihan ng aming pong mga lahi, sa mga henerasyon, sa aming lahat, Panginoon, na iyong mga lingkod. At gabayan mo kami patuloy at maraming pong salamat at sa aming mga gawain dito sa Church Mission Outreach po namin ay gabayan mo patuloy na kami po ay
magpagamit sa inyo at nawa po ay matuto kami magpahayag ng inyong mga salita sa mga mahal namin sa buhay at mga mahal namin sa buhay na hindi pa ligtas ay maligtas po sila at makasama rin po namin sa iyong harapan na napupuri, Panginoon. At maraming pong salamat at ito po ang aming sandalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat at purihin po ang Panginoon. Amen. Let's sing po. Let's sing To God Be the Glory. Magsitayin po tayong lahat and sing our closing song. Ready, sing. To God be the glory, great things He hath done. So loved we the world that He gave us His Son. Who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that only go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. So come to the Father through Jesus the Son.